Halika na. Ayoko nga. Halika na. Ayoko nga. Aray, ayoko nga eh. Halika na kasi. Ayoko nga. Bakit ayaw mo pumasok sa loob? Eh kasi nga mahal dyan eh. Bakit ka naman kakabahan sa gastos? Alam mo ba, na-accredited na ang The Med Club sa HMO at PhilHealth natin. Kaya tara na, balik ka na. Pumasok sa loob. Ayan, mauna ka. Madami din silang mga test dito. Tulad ng X-ray, cardio, body profiling machine, blood extraction, audiometry station, drug testing, eye examination, at madami pang iba. At ang pagi pa lang CEO! 담긴 수뇌보가 있어 따스한 꽃말을 전해주고파 한 송이 들고서 내게 가는데 Jowa! Ano ba yun? Gutom na ako. Oh. O, di ba? At least nalaman natin na healthy tayo. Oo nga eh. Akala mo lang, mahal sa The Med Club kasi mukha siyang sosyal. Pero ang totoo, mahal kita. Jowa! Ang sarap. Hindi na ako lagi magpapatest. Dapat. Ang sarap. Ay! Previously on Tora Family Reality Show. Oh my gosh, very good. Ang sarap. Nakakapagbigay ako ng ganitong pagmamahal kay Baby Saiwon. Dahil talaga pag nagka-transition pati teenage years, magaling magsalita, mag-isip. Yay! Nalala ka! Oh my God! Ako yung sumundo sa'yo ngayon. Ba't ka nandito? Ganito na yun, matas ang mata tinagdakatagawan, yun ang paraan. May GC pa kayo dati. Do you guys know that Papa Jesus is happy when we share? I share some foods and some snacks or candies to everyone. Papa Jesus will get so happy. Oh, Papa Jesus will be happy if you share that. But my face is very big here. Why are you skipping me? Uncle Landon, you tell him, Uncle Landon, you want candies, you share it to him, but how about me? Are you gonna share it to me too? Yeah. Si Mama Marie, ang laki-laki, pero ingitero po siya talaga po. Ay nako, sobrang immature talaga. What else do you know about Papa Jesus? We can also pray for Papa Jesus after we sleep. Oh, nice. After you sleep, pagkatapos yung matulog. Mga pagising yung sinasabi niya. Yeah. When you wake up in the morning, you pray. And before you sleep, you pray. Before you eat, after you eat, okay? Happy, Silly Chili will give you advice. Keep being nice. God will be happy and bless you. What did you learn? If you're nice. Papa Jesus will get so happy. Yeah. Bibili po kami ng bagong lente ni Jowa para sa kanyang camera.
Pero this time, hindi po siya nagwala at nagbato ng camera. Ang nagbato si Arby. Ito dyan. Try mo kayo bato na nakagad ko na. Itatake ako ng postcard. Uy, ang malalaking camera. Ganito na yung nangyari nun eh. Bago ako nagbato ng camera eh. Gantong-ganto yun. Guys, kinabahan talaga ako. Akala ko may tantrums part 2 yung mami ko. May isang araw na kasama si Doc RFD. Tapos, tinanong siya na mga kasama namin. Sabi niya, bakit ganun? Puyat ka na. Pero ang fresh-fresh mo pa din. Si Doc RFD ay yung dentist ko. So, as a dentist, grabe, parang napaka-trustworthy yung doktor. Pang-dentista talaga na ang puti, ang fresh. Tapos, sabi niya, every week ako nagpupunta sa The Icon Clinic kay Doc Yapi. Tapos sabi nila, lo, talaga, kailangan weekly pupunta ka para maging fresh ka, maging maganda yung balat mo, ganun, bumata kang tignan niyo, parang di ka mukhang pagod. Tapos sabi ni Doc RFD, dito ako pinakatinamaan eh. Sabi niya, dapat naman talaga weekly. Kasi tiga mo, tayo nga nag-meeting tayo hanggang madaling araw, di ba? Pinapagod natin sa nila sa trabaho, para sa pamilya, para sa mga taong umaasa sa atin, at saka sa mga customers natin, na mabigyan natin sila ng quality ng service, ganyan. Kaya dapat, ano ba naman yung bigyan mo ng isang araw yung sarili mo sa isang linggo para sa sarili mo? So, tinamaan ako. Kasi, oh my God, sobrang icon dala ko. Tapos, ang nangyayari sa akin, hindi ko ba na nabibigyan yung sarili ko ng panahon, ng once a week makapagpa-freshen up ako sa Icon Clinic. Kaya eto na. Sabi ko talaga, simula ngayon, kahit anong pagod ko, kahit anong busy ko, kahit anong dahilan pa yan, kailangan meron akong once a week na The Icon Clinic. Ayan nangyari. Nakita ko na rin yung mga best friend ko. Nandun na din at nag-pamper at nagulat ako sa kanila. Kay Jamie at kay Anthony dahil sobrang payat nila. Naloka ako. Ang fresh nila. Anyari, bakit lahat kayo nagiging fresh? Ba't parang pag-iiwanan ako? Kaya mas lalo ko talaga ipapush tong pag-Icon Clinic ko every week na to. At alam nyo ba guys, na-open sila kada Sunday. Sinagad lang nila. Kaya wala. Wala lang. Punta lang din kayo para may kasama ako. Pa-fresh tayo sa The Icon Clinic. Happy birthday, Papa King! Wait, where's Ate Tony? Ito yung disadvantage kapag pinsan mo yung katrabaho mo. Sinabi kay Tony na kakausapin daw siya ng mga employees na magre-resign na. 5 minutes lang daw. Tapos sabi ko, 3 minuto na lang. Birthday na ni Papa King. Tapos sabi, saglit na saglit lang daw talaga. Ayun tuloy, yung salubong ng boss, nakikinig sa drama ng employees na wala sa tamang oras at sitwasyon. Shout out sa kuya ko, sa pinsan ko, kay Kuya BJ, na ipinilit ang saglit lang daw. Nakakausapin si Tony. Kasi kung saglit lang naman yun, edi sana siya na nag-handle. Siya yung manager eh. Teka saglit, sumasakit yung tiyan ko. Gusto mo doon? Nagulat lang ako. Oo, Teo. Gusto ka muna. Nagulong to, Teo. Halika na, Teo. Baba ka na doon. Baby daddy, wag mo na ako. Beses! Baka magsabi naman ng baby daddy, mo kong buhatin para nag-gets siya naman. Aray, ito bakit may ganun? Ba't ganun yung amoy? Arte!
Arte. Papakabog ka namin. Nagre-reklamo ng mga balakang. Pwede si Tony, di ba? 8 months pa lang kasi nakakarama. Oo, nagagalunan sila. Pag tumatayo sila tatlo. Sabi sa bakor. Eh, no? Sinisingila tayo ng mga pinagagawa ng kabataan. Putang ina mo talaga. Demonyo ka. Ano talaga naman, ha? Bravo, bakit? Ano pa rin natin na nila? Marinig? What happened, Papi? Pregnant again? Ay, talagang papansin si Papi. Porket sumakit yung tiyan ni Ate Marie, sumakit na rin yung tiyan niya. Ano, wala ka man lang originality? What happened, Papi? Oo, nag-palpitate kasi ba? Boy, pregnant again. Harvey, right? Can Susan, right? What happened, Papi? I know. Harvey, right? Harvey was great to me. Harvey will... Uy, asa na si Harvey? Nagpapalpitate si Papi. Hindi, kailangan lang naman yung kumalma. Hoy! What happened, Papi? Why you pregnant again? I know. Harvey, right? Harvey will you. Ano ma'am? Isa ba? Sabi mo, what happened, Papi? What happened, Papi? Natatakot siya! Parang mo... Kaya yung Papi, pero Papi. Sabi mo, what happened, Papi? Tell me. Eh, isa. What happened, Marie? Minor again? What happened, Marie? I know, minor, right? Minor. What happened, Nick? What happened sa kira? Nagbibideo po kami dito. Ang dami niyo po side comment. Mali po yung kayo naka-reality show po kami. Happy birthday to you! Bumabawi na ako kay Tonyang ko kasi nga, kailangan na maging consistent sa trabaho. Ng puta, motorista. Bagay sa iyo yun, Mick. Saan pasada mo? Sa kanto nyo. Sagasaan kita dyan eh. Baka banggain kita ng kotse ko. Kotse mo? Ibigay lang naman yan ni Tonyang ko sa'yo. Ay, bakit? Kanina din ba galing yung motor mo? Di ba kay Tony din? Ay, thank you Tonyang ko. Dahil nalalapit na yung due date ko, hindi maiwasan sa akin yung mataranta or matakot. Kasi yung paghilab-hilab ng tiyan ko, minsan, pakiramdam ko papunta na siyang labor at this time talaga nataranta akong malala dahil sumakit talaga yung puson at balakang ko at the same time. Kaya naman sugod agad kami sa hospital ni Harvey para mai-check na rin kung nagle-labor na naman ba ako. And luckily, hindi naman ako talaga nagle-labor or wala namang na-detect na contractions. Kaya ayan, nagpa-steroid shots na lang kami just to be sure kung ano't ano man ang mangyari. And pinabalik ulit kami ni Doc Teng para kumpletuhin yung dose ng steroid shots. As much as gusto kong kumilos ng kumilos, lumabas, dahil ayoko talaga yung natatambay ako sa bahay. Feel ko talaga yung pagiging gala ngayong buntis ako, pero hindi pwede. No choice talaga. Kundi makipaglaro sa mga bata, kung di naman, gawa ng paraan yung trabaho ko dito sa bahay na lang. I want to be with you. Oh,
ko nananawa na yung mga tao sa update ng buhay ko. Parang wala na ako ibang ginawa kundi maging nanay na lang. Puro pagbubuntis na lang at pagiging magulang yung nakikita yung update sa every week upload namin. Wala ito talaga yung pinili. At sana sa susunod na hindi na ako buntis at nagkaroon ako ng time sa sarili ko bilang ako. Andyan pa din kayo. Panoorin nyo ako this year dahil promise, last na talaga to. As in last na pagbubuntis ko na to. For now. Siguro kung magiging buntis ako, 10 years from now na yun. Promise ko talaga yan na. O promise yan ha. Huwag ka nang makulit mami kat ha. Huwag ka na din kasi pumayag na iwa kita. Halika na at makipagkita sa mga taga-Kabanatuan. Nagkakasiksikan na po kasi palabas ng mall at si Jowa kinaladkad na ako. So, hinatak lang niya yung kamay ko pag ganon. Yung kamay ko, hindi mo na alam saan lalapag, di ba? Tapos, syempre, nasa unahan ko si Jowa, nagkakabuhulan kami ng paa. Kailangan ko po ng kakapitan. At ang nadakma ko po, ang suso ng aking Jowa. So, habang naggagano'n kami ng labas, nakaganon ako sa deadline. Nakaganon talaga ako kasi parang hindi ako ma-out of balance. Wala talaga ako mahawakan. Jowa ko naman yun. Yun ang tinatawag na dakma ng taranta. Balik tayo sa Manila. Magkakabigal na naman sa... Sa yung makeup mo. Wala pa 5 seconds. Mababig ko na sana yung freedom eh. Yung ba eh. Ang sarap. Biglang bumalik. Alam nyo, sunod-sunod na ang mga alis ko. At alam nyo, nasira ang tiyan ko. Pag bigla ako natatae, lalabas na talaga kagad siya. Ganun ako. Wala na akong pampigil. Ewan ko dahil siguro nabawasan na ako ng mga organs. Tulad ng wala na ako appendix at saka gallbladder. Kaya siguro ganun. Hindi ko alam kung may effect, pero ganun talaga ako. Palagi akong takot lumabas na magtae sa labas kasi nga, ganun ako. Hindi ko kaya magpigil. At bukod doon, sunod-sunod yung mga alis ko kung saan-saang lugar. Tapos, hahabulin ko yung next kong meeting or pupuntahan. Tapos, nahihirapan ako magpalit ng damit sa kotse kasi nga, ang lit na sasakyan. At kahit van pa yan, nai-stress ako kasi nga, hindi ako makatayo. Ang hirap magdamit. Alam mo yun, parang kailangan ko ng maging komportable ang buhay ko. Kaya sobrang pangarap ko talaga magkaroon talaga ng parang camper van or parang pick-up na may pang-camper sa likod. Yun yung gusto ko talaga magkaroon ako this year. Actually, hindi lang din yun na dahilan ng tatai ako kung san-san or kailangan ko mismo magpalit ng damit at kailangan ko ng pahingahan na nabibit-bit ko kung san-san. Bukod doon. Anyway, pangarap ko din talaga din mag-camping. Sana matupad ko talaga siya. Mag-manifest ako this year. Magagawa ko yan. Gagawa ko yan. Tsaka ang hirap kaya talaga. Yung pinaka-number 1 ko talaga problema yung pag tatai ako, tapos pupunta ka sa mga restaurant. Ayoko mo banggit ng kung anong restaurant, mga fast food na yan. Pagpunta mo, ang bango-bango, linis-linis, pagpunta mo ng CR, putang ina, ang bababoy. Wala ding bidet.
Nakikishare na nga lang ako, nagreklamo pa ako, di ba? O minsan naman tatakbo ako, nagmamadali ako, tatain na ako. Iisipin pa ng mga tao, nagsusungit ako. Itain-tain na nga ako, kaya tumatakbo na ako. So, yun. Yun lang. Office work kami today. Tapos, biglang nagsabi si Mami Kat na ayaw na daw niya mag-baby shower. Arby! Malapit sa date ni Ate Marie, maumay yung mga tao na every week tayo nakikita. Yung mga kaibigan natin. Tapos, gagastos pa tayo ng mga cater, parang binili ko lang din yung ireregalo sa akin. So sabi ko, wag na lang din ituloy yung baby shower. Para, yun din yung lamang ni Dodok sa lahat ng bata, siya lang ang may baby shower. Tsaka 1 week apart lang kasi, saka event na Ate Marie, event na naman sa akin. Hi, Papi! Pinapa-feel mo na naman na nag-a-adjust ka para kay Ate Marie. Eh, ang problema ko, hindi ko na baby shower, ibalik nyo na yung tablet. Utang ina. Oo nga. Oo, paano yun? Wala pa nga lang ang baby shower eh. Sila mo na yung tablet. Okay. Tatoy ko, ibibenta mo yung iPad mo? Yung mini? Oo. Bakit? Mas gusto nila. Mas gusto naman. Hindi niya ba kasi na-testing yung Android eh? Hindi mo yung testing. Kasi mas gusto niyo yung mini. Gawin Wala lang yung baby shower, so wala lang yung tablet, wala lang baby shower. Eh, regalo lang sa baby shower, hindi siya mag-baby shower. Oo. Taga, Okay lang. May iPad naman para nakakap mo. bakit? Ano ba yung ano? Ano ba yung gusto niyo? Na gusto ni Papi? Bibigay ko iPad ko sa kanya, yung dating pinili niya sa condo. Oo. Ang bigat doon, hindi nag-laptop na lang sa anak ko. Oo, ano. So, kailangan nila pang-edit. Okay lang, ang ano lang namin, sa panganak ng baby, yung may iPad mini ako. Pwede na lang namin, at least may regalo pa din kami tayo niya, saka ni Vince. Kukunin ko na lang yung tablet ko. Oo. Sige. Oo, kukunin ko na yung tablet kasi wala na baby shower. Pero, para para may ano pa rin kami, kasi mga anak pa din si Papi, mas matipid naman to kasi sa kotse, yung iPad mini na lang. Yun Para na lang. magagamit din. Abot ko sa inyo yun. Baka sampalin kita. Bigay ko kasi iPad. Saan na lang? iPad mini na lang. Yun yung pinakalaga namin kay baby, welcome to the world, Ako si Vince, ano. Kala ko, kotse ulit to pala na mo. Banana abis. Baka gigigil ako eh. iPad mini na lang. Nagbiro pa kanina sa akin. Ano? Kunin ko CCTV bago ka. Sabi sa kanya, example, ako lang yun. Hoy! Ang ina mo! Sabi mo? Sad. Sabi mo, may ako sa gago. Sabi ko, pagod na ako, mabuntisin mo na naman ako. Hindi kasi Sinasabi ko sa inyo. Nahihiya tuloy ako. Gago ka. Yung biro mo kasi nagkakatotoo. Tama! Kahit joke lang yun, di naman magiging totoo yun, so di ka bubuka ka. Oo nga! Ikaw rin, kung tinitigas yung titi mo, abutan na kaya natin yan, pakain natin sa mga aso sa labas. Tal maraming gutom na aso. Para ka din naman nauulol. So, gano'n na lang. iPad mini. Kasi regalo rin para kay Baby Jack kay Papi. So, gano'n pa iPad mini, di ba? Parehas mo yung iPad mini? Kasi pang tukay ka lang pala. Oo. iPad, ano mo iPad mini ko ngayon? Tatlo. Puro mini lang yan, magkakapatid yun. Lahat yung mini. Binalik sa akin dalawa eh. So, ako na lang yung tablet ko. Siya yung memory card dito. Nilagyan Oo, mo? bilang. Ayun, sige. Okay na lang. At least maganda na iPad mo. Yung bagong format pa. Ito, hindi ko na pinormat. Baka mga kailangan pa yun sa lagi ko ng picture. Oh, may bag na kasama yun. Yung akin ha. Kung balik mo yun. O, gagawin natin ngayon yun ha. Mamaya, babalikan tayo. iPad tsaka ano. Sumabang review ko yung ay, nadala na lang sa inyo. Pwede din. Babalikan ko kung ano na. Parang dito na ako. Pwede din. Daniel, boss. Daniel. Tapos, doon sa Jackson na mga boss. Sabi siya, pero ganun Hindi ba kami mas magagawa kayo magbigay, promise. As influencers kasi, sobrang importante sa amin ng mga gadgets. Like, sobra. Kita niyo yung kaya answer din ako kasi ang pinakatako talaga emotion with ito. Yun nga din sabi namin eh, kasi gusto ni Harvey. Kaya sabi ko, wait lang, marami tayong babayaran. Kasi iniisip ko bibilin eh. Marami tayong babayaran, wait lang, makahanap pa ako. Eh, nung libre. Okay na, akin na lang kunin ko lang yung tablet ko. Tapos ano na. Sige. Ay, dahil wala talagang paglagyan yung saya ko. Kasi nung nakaraan talaga, alam mo yung parang kinoconsider ko yung feelings ng partner ko kasi masaya siya dun sa bagay na yun. And mapapakinabangan ko naman siya in some ways, pero hindi lang talaga ako genuinely happy dun sa malaking Android na tablet ni Tony. Pero dito sa iPad mini, oh my God, sobrang gusto ko talagang bumili ng panibagong iPad mini. Matagal na. Kasi nga, yung akin, binigay ko kay Happy. Kaya naman ngayon na magkakaroon ako ulit sa sarili ko.
Sobrang saya ko, Day. As in, sabi ko talaga, pagkapanganak ko, okay, lahat na ng kailangan ko ibawi sa sarili ko, ibabawi ko. At nauna na yung iPad mini. Kaya naman, Day, wala talagang paglagyan yung saya ko. As in. Thank you, Mami Onis. Nagabenta ka ng iPad po. Bago na yung iPad mo, no? Bibili na lang tayo ng case. Yung gusto mong case. Opo. Tapos, pag may ganito siya, cute ang cute niya. Ang cute ng iPad ko. Tapos may picture pa siya. Nainis lang ako kasi yung kay Mami Kat, binigay lang ni Mami Oni. Tapos yung sa akin, tinabenta niya sa akin. Dapat, libre lang, din yun. Sumabog? Gaga ka. Hindi mo kaya ito ni kanan. O, wag na, sige. Kasi yung tools mo. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko din mag-gets kung bakit ang dami talaga nagko-comment dito sa YouTube namin. Dito sa mga episodes na ina-upload ng reality show every week na parang walang bayag si Harvey, palagi na lang walang ginagawa si Harvey. Kasi dito kasi, kung ano lang yung malilikom na video, yun lang din yung mailalabas. So ako talaga, nung nakita ko na pupuntahan ni Harvey yung kapatid niya, sabi ko, videohan mo yan. Para makita naman ng mga tao. Hindi ko rin kasi nakikita sa partner ni Harvey or kahit sa ibang kamag-anak ko na pagtatanggol siya, ang dami niya po talagang ginagawa. Hindi po siya patabaing baboy lang sa bahay, hindi po laging si Papi lang ang bida. Marami din po siyang ginagawa for the family. Tulad nito na naasahan siya. Si Cha, walang boyfriend. So, nasiraan si Cha ng sasakyan sa gitna ng kalsada sa kabaan ng Commonwealth. Ang sumugod doon si Harvey. Kapag importante na may kapatid ka, may lalaki ka sa buhay, o may tatay ka, o may partner ka, nakatulad ni Harvey. Kasi talaga maaasahan talaga siya. Nalulungkot lang ako kasi hindi ako nabibigyan ng mga footage kung ano ba talaga ginagawa niya. At puro entry lang is yung ano lang trip nila. So ako talaga, Harvey, bigay mo sa akin kung ano mga ginagawa mo. Ito yun, guys. Hindi po siya yung tipo ng lalaki na, oo, let's say, hindi mataas yung emotional intelligence na pag sa relasyon nila ni Papi or sa ibang part ng pakiramdam dito sa family. Pero sa ibang bagay, yung automatic na pagtulong, automatic na pag-alalay, pati sa mga renovation, etc., siya lahat yan. At kung walang tatakbo ng errand sa labas na lalaki, mahihirapan talaga kami. Yan din yung mga nagiging problema namin ni Jowa kasi madalas din, lumalabas siya, ang dami niya rin ginagawang errand sa labas. Eh, di ba, possessive nga akong partner. So, ganun talaga. Kung hindi sila tatakbo sa labas, kikilos, mag-withdraw, bibili ng materyales, o kung ano man, walang mangyayari. So, ko lang din sabihin dito yung totoo, kung ano talaga yung totoo nangyayari sa amin. Si Harvey po, napakadami niya pong ginagawa. Loaded din po siya. At hindi po siya palaasa lang sa partner, o sa ate, o sa aming pamilya. Okay? Kiniklear ko lang at pagtanggol ko lang yung pinsan ko. So, yung mga pulpul kayo, akala nyo nakikita nyo lahat. Pero sige, kasalanan namin to. Actually, hindi ko kasalanan to ng mga partner niya, tsaka niya. Ni Harvey din mismo kasi hindi nila binibigay mga video na dito na mga ginagawa dapat nila. So yun lang, tangina. Share ko lang. I'm so happy we can hear baby Marilynn's heartbeat at home. Pakinggan mo. Pakinggan mo yung baby. Yeah, naririnig ko. Ito yung heartbeat niya. Nasa kaliwa siya. Nandito siya, oh. Nakakatawa. Oh, matulog ka na, ha? You sleep lang. Do not make anything. Tumataas yung heartbeat niya. Nice. O, sige, nagpahinga ka na, anak. Thank you. I woke up and I seen that she's throwing Auntie Meek Meek's clothes. Ayoko na sana magpaliwanag kasi mataas yung emosyon ko. Mauutal na naman ako sa pag-English. Pero wala, kailangan kong paduguin yung ilong ko.
You are wrong. That's not a solution. She didn't know it wasn't there. That's not her fault. You're being negative and childish. Go pick it up. I cannot be mad at Mikay. Mad for what? For everything. Everything. Her room is not okay. And she will make you go back and forth outside. Who cares that I went back and forth outside? Me. Why? I do it every time we order food. Now you care? Baby daddy. Go pick it up. I will not do that, baby daddy. Yes, Let me you be will. me. Let me be me to them. No, because you're being immature and negative. So that they know. If they do that to you, they won't Bro, she won't do that she again. didn't do that shit on purpose. What are you not understanding? Don't you understand that? She shouldn't do that to my partner. This is how I reacted. So I don't have the right to be mad at Bro, the guy. no, you don't. You I didn't do. go downstairs I and want go. to get mad at her. Let me be. No, you're being negative, bro. I don't want to be around negative people. Stop doing that shit. Go get it. Go pick it I will up. not do that, baby daddy. Yes, you will. Go this pick it is up. how I am to them. Go pick it up. You want me to start knocking your shit down? Go pick it up. Why would I? What will Go you pick it do to up. me? Go pick it up. Because of Mikay, you will choose Mikay over me. I'm not choosing Makai So over you. let me be me. That's not being you. You're being childish. You're being negative. That's not you. Go pick it up. Baby daddy, this is not just one time madness to Mikay. Bro. She's always not cleaning. Her hair is always on the hallway. You're getting mad at me because of Mikay. It's not because of Makai. Because you're telling me that you will throw my clothes. Do you want me to throw your clothes downstairs? No. But So I go can pick do that her to them. up. I will do that. For what? I can do that too. Because If I you did threw her- something wrong to Mikay, not to You you, threw baby her daddy. clothes downstairs. That's Because not I your went stuff. down. Because I went down. Oh, she won't do that to you na, Who Okay. cares if she did that? I do. You're my Why? partner, baby daddy. Why? Why are you making a big deal out of it? I'm gonna make that a big deal. She shouldn't be doing that to you. Make you go down back and forth. Go pick it up. No, I will not do anything to Mikay. I've been doing a lot of things for her. This is the only time that I get mad. For what? For what? For everything. Not just for telling you. She didn't even ask me if can I ask Landon to get my partner sa outside. That's already disrespectful to me. Go pick it up. Go pick it up. I'm not asking you. I'm telling you. Go pick it up. Why would I do that? Because you had no reason to throw that shit down. You're just starting problems. Go pick it up, bro. Go pick it up, bro. Why did you do that to Mikay? Because you threw it down for no reason. So you threw it down because of Ruth of it. Not because of anything else. Also, everything, baby daddy. Her things are always in the floor. Her hair, I always clean. I don't like that. You're doing too much. Baby daddy, we're gonna stay in this house. I'm gonna bear a child in this house. If I'm gonna be doing too much, not just because of you or for me, but because of I'm gonna incoming child. I'm telling baby mama she shouldn't react like that. If she's upset with Ati Meek Meek's cleanliness, then she should talk to her and not react out of anger. What she's doing isn't good, especially as Ate. She shouldn't handle the situation like that. The attitude that she's used to, I'm not gonna tolerate because she's a mother now and I'm not gonna let her do that in front of our kid. She should change now and approach the situation differently. Ending, wala na kasing kumibo pagkatapos naming nag-usap. Kaya kinuha ko na lang sa hagdan. Nagulat naman ako na nakasunod si baby daddy para tulungan akong kunin yung mga damit. Nag-hello si Mikay sa amin. Sabi ko, mamaya na lang tayo mag-usap kasi wala ako sa mood. Nagtaka ako, bakit yung mga damit ko nandun na sa kama ko. Hindi ko naman iniwan na ganun yun nung pag-alis ko. I called you first before I called him. But you didn't answer and the rider was calling me, Ma'am, there's no one here. I'm going to leave. He was like that. That's why I called him and I called him. Because I can't call you to get my parcel. You're pregnant. And I didn't even know that there was no Yaya here. I'm sorry for that if, Landon is gone when you're awake. But I just asked him a favor because I wasn't here. Yeah, there's no problem with that. Pinas ko na ngayon. That's why I said, that's the past. But when I went out the room and then I saw that, of course, it pissed me off. Your room was open and then I saw it like that. Like, it's like, I don't want you to make me feel that you are, it's like, that's just a sleeping area. This is also your whole house. Yeah. I want you to remember that. Yeah, I understand that.
I'm sorry. It was my fault. I overslept yesterday. I didn't have the time to clean the room. But if I had the time, I will. I always clean my room, that. Even if we don't have yaya. I'm sorry if you guys fought about it. I'm sorry that you had to throw my clothes. Ate, you're just pregnant. That's why you're like that to me. I understand, and that's my fault. Mikay, I'm not just pregnant because I'm like that to you. I want you to understand that I am already transitioning. Yeah, ate. And you know that I always clean my room. This just one time I didn't. Because I really don't have the time. You see, diba, London, when we got there, they're all in the car. Mukhang tama si Tonyangko pagdating kay Ate Marie. Nagsisimula na siya maging OA. Kasi magiging nanay na siya. Hindi na siya magiging tulad ng dati. Nagsisimula na siya mag-transition. Alam mo, Mika, yung feeling na, do you know the feeling of, I have high emotions and I cannot express myself. Mm-hmm. It's like I'm nauutal, like stuttering. I'm stuttering with my words to him so that I can express myself. Mm-hmm. And I have high emotions. Mm-hmm, I cannot say it like nanggigigil ako, like naiinis ako, I'm really irritated, like it really got into my nerve. And that was my struggle a while ago. Mm-hmm. I'm sorry. That's all I can say. I'm sorry because I wasn't here. After nun, tahimik lang kaming natulog. Tapos, nagising kasi ako para umihi. Inalalayan niya ako, pumunta ng banyo, at hindi niya na ako binungangaan. Sobrang nalulungkot ako kasi sinimulan ko na ang Fowler Project. Eto na eh. At dito na ako masisimulan ko na yung pinakagusto kong programa na gawin. Again, Fowler Project. Kaso ang problema ko, 2 months na po ako nagpapasahod ng aking mga tao pero wala pa din kami nabubuo. Meron lang isa. Pero sa 2 months na yon, sobrang bagal kasi. Di ko expected na ganun pala siya kahirap. Ganun ko pala kakailanganin ng madaming tao. At ang kakailanganin ko pala talaga ay yung mga experiencado ng mga tao na naman dati naging trabaho to. Kumbaga, production talaga. So, kailangan ko siyang isarado. Pero gusto kong i-share sa inyo ang una kong dapat na naging Fowler Project. Kasi na-realize ko na, teka sandali, may platform naman ako eh. Meron pa din namang reality show. Hindi pakita ko kung ano talaga yung totoong nangyari sa amin nun. So dito ko na po siya i-upload sa reality show namin. Imbis na dapat nun sa Fowler Project na dapat every Sunday yung dapat yung naabangan. Kaso, nahirapan talaga ako. Kilalanin natin si Ria. Ako po si Ria Jean L. Villanueva po. I'm 13 years old. Taga Pasay City po ako. Grade 8 na po ako this year. Nagiging okay naman din po kasi po nire-respeto na po ako ng mga classmate ko po kasi ganito na po ako. Yung iba po is ayaw po nila sa akin because po nakawig po ako. Tapos parang wala din po akong kilay. Gusto po sa akin ng mga kaibigan ko po is yung personality ko po na mabait po, mapagbigay. Tapos madaldal po pati makulit. Ang hilig ko po is parang kasama ko po may mga friends ko po, pati makipag-banding po ako sa family ko po, tapos mga kapatid ko po. Tapos ang pangarap ko po is maging teacher po ako or doctor, tapos pangarap ko rin pong gumaling. Nalaman ko po nung year po ng 2020 po, kung kailan po naglalagas po yung buhok ko. Na-feel ko po para pong parang naiyak na lang po kasi unti-unti na po nababawasan yung buhok ko po. Apektuhan po ako dahil po, syempre po nawalan na po ako ng buhok, tas para pong unti-unti na po din ako nade-depress po kasi po wala na rin po akong kilay or wala na po akong kahit anong buhok po sa katawan. Yung nalaman ko po na may alopecia po ako, tapos kinalbo na po ako noon. Nung una po, di ko po tanggap na kinalbo na po ako, tapos di na po tumubo yung buhok ko. Para pong natatanggap ko na rin po na ganun na po talaga ako, na wala na po magbabago. Iniisip ko po, di na po ako gagaling. Parang habang buhay na po akong ganito. Okay, so alopecia totalis is a severe form of alopecia areata wherein yung hair is attacked by the immune system causing mawala yung buong buhok sa scalp. So mapapansin mo yan sa mga pasyente, makinis po yung scalp nila at walang mga hair follicles. Usually, ang causes ito is autoimmune disorders. Sometimes merong mga dahil sa thyroid problem or sometimes sa lupus or baka minsan nagkaroon ng trauma or some chemical exposure or whatever. Usually, ang mga pasyente ganito dapat we need a very good history
history kung ano ba pinagdaanan niya. Right now, so there are several treatments that may help depending kasi on what the underlying problem is. Okay, so pwede tayo mag-corticosteroids, pwedeng topical or intralesional, pwede tayo mag-photodynamic therapy, pwede tayo yung mga JAK inhibitors, yung mga parang milder form of chemotherapy. So there are also yung mga other systemic therapies like immunosuppressants para hindi sobrang mag-react yung autoimmune disorders nila. So, ito kasi, meron ding cause na baka genetically predisposed sila for alopecia totalis. So, baka may chance na maipasa talaga to. Nahihiya siya na pumasok sa school kasi binubuli siya kapag wala siyang wig. Kumbaga, nagsusuot siya ng mga peluka kasi pakiramdam niya pag may buhok siya, nararamdaman niya na normal siya, katulad ng mga classmates niya. Ako si Ernesto S. Adorna Jr., 52 years old, vendor ng mantika. Yung pang-araw-araw kong trabaho is medyo super mabigat. 14 hours per day. Tapos ang masasabi ko lang dito sa aking stepdaughter, kasi nung dumating sa akin to, halos baby pa to. Tapos nagkaroon siya ng ganyang kalagayan. So sa akin, full support lang ako. Saka sana, iawan niya rin yung sarili niya. Saka, siyempre, lahat ng kaya kong gawin, gagawin niya. Thank you po, Mami Oni. Napili niyo po yung anak ko sa maraming mga may sakit na alopecia. Isa yung anak ko sa napili niyo. Dati po kasi ako sa inyo po, nag-chat. Noong 2021 pa po ata yun. Kasi nakita ko po na marami kayong mga wig. Kaya sabi ko, nag-chat ako sa inyo na, Mami Oni, baka pwede niyo naman makahingi na kahit isang wig niyo para sa anak kami alopecia. Hi, my name is Kim, and then I'm the owner of Hair on Point Enterprise and then Wigalo Enterprise. So kami yung nagbebenta dito sa Pilipinas ng mga high quality synthetic wigs and then human hair wigs na rin po. Dito sa shop namin, everyday kami may on-hand na wig, especially human hair and then synthetic. Pero kung may specific naman si customer na gustong human hair, so doon tayo maghihintay ng at least 2 weeks. So ito, katulad nito, ito yung 100% Brazilian human hair and then natural black siya. Tapos ang maganda, ang binibenta namin dito sa Hair on Point, mostly sa human hair hindi na ginuglo. Para at least yung magsusuot, especially like yung may mga alopecia and then maninipis yung hair, so hindi na niya iguglo. So ready to wear na siya kasi mostly ng human hair yung iba ginuglo pa eh. So parang ang taas ng high maintenance kapag ginuglo. So kami, ayan, ito yung pinapagawa namin na ready to wear na siya, so glueless. Ang advantage ng human hair, sa human hair, magaan isuot, hindi mainit. Kasi dito sa Pilipinas, ang init. Nung nalaman ko na na mapupunta yung human hair dun sa batang may alopecia, bata ka pa lang talagang pangarap mo na magkaroon ka ng magandang buhok. Tapos malalaman niya na magkakaroon siya ng human hair. So, super saya. Makakatulong ka na magiging masaya pa yung bata. And then, hindi lang niya magagamit ng 1 month, 2 months, 3 months. Magagamit niya ng pangmatagalan. Talagang thank you at kami yung napili ninyo. Dahil isang batang may alopecia yung bibigyan ni Mami Tony na 100% human hair, so ito yung i-recommend ko sa kanya. Itong buhok na to, this is 100%. Ang maganda dito is itong base niya. So ang maganda dito, so kahit bata magsusuot nito, hindi na siya yung kailangan pa magpatulong sa magulang, sa mga kapatid, kahit siya, kayang-kaya na niyang isuot to. Yung anet niya is parang tunay. Meron din siyang adjustable strap. So, hindi siya basta-bastang matatanggal. So, kahit maglaro yung bata, makipag-bonding sa family, hindi siya matatanggal. Tapos, ayun, super lambot. It's 100% human hair. So, ito yung marirecommend ko.
Kaya paano balik naman mo? Sige pa, remove na po muna natin. Balik na natin muna yung hair mo. Ito ang posisyon. Hi! Hello! Hi, Mima! Kamusta? Oh my God! Ay, oh my gosh! Si Arlen daw siya. Kamusta ka naman? Oh my God! Ang tagal na bago ko na. Alam, parang mapabili ako dito. Ano ba yan? Mami Oni, Tito Vince. Ayan. Nahihiya ka ba? Okay na, sige mo. Kaya si ano. Si Decide tulungan niya tayo. Anong hair yung bet mo dito? Mahaba. Oo, maganda. Mag-aayos ka mamaya. Mag-makeup pa. Diba? Thank you for You're welcome. Transformed by Mami Oni yan eh. Patingin? Hello! Ganda! Makaka-baby girl talaga. Ano, tignan mo na. O, diba? Cute ka, diba? Parang ka magpo-prom. Practice na nga yung dibo rin. Ha? Parang bang dibo nga. Totoo. Ang ganda rin ng gown niya. Pag isa yung pink. Color pink. Pero wala ka din po dito sa atin. Hello? Kaya pinatawag ko sila ako mapili. Oo, kasi ano, kasi wala ka rin siyang barbo na ano. Ayun na, sa pagtanda, wala kang barbo. Wala kang buhok sa kilikili, wala kang ulit mga ganon. Pero hindi ka maging honest sa akin. Kanina, pagdating ko dito sa salon, ba't ka dila na sila? Rata, ikaw ba? Ay, hindi mo na po ka dyan. Hindi na po ako nahiya. Kasi po, wala po ako wig doon. Tapos biglang po, lumamig yung pinaka-idol niya. Paano mo kunwari nagkaroon sila ng chance na makausap ka? Anak, if ever ba na babawiin ko na meron kong sakit? Hindi ka babawi mo ba? Nalasabi niya sa'yo, o Lia, bibigyan ka na ng isang wish. Gusto mo ba bawiin ko yung sakit na meron ka? O kaya kapin mo ka rin yun? Para po sa akin, kung bibigyan ko talaga ako ng chance ko na mawalan po ng gaganda sa kong sakit. Parang gusto ko po mawalan po talaga sa sakit. Kasi po, parang sa iba po, sa tingin po ng iba, parang hindi po ako normal. Parang hindi po ako tao sa paningin po nila kasi gusto po ako. Pero parang sa akin po, parang bantay-bantay lang naman po yung, sa amin lahat ng tao. Tapos parang, bibigyan po talaga ako ng chance po na mabigyan po ng isang wish na tutuparin po ni Lord is ano na lang po, mawalan na lang po ako ng sakit po na kasi po, ano po, parang sumara sa magiging naman. Hindi ka tinatawag na kung ano, hindi ka nabibigyan. Pero alam mo, napakaganda ng story mo kasi kahit anong sabihin mo na struggling ka, nagsisimula din talaga din ang confidence sa bahay. Hindi bigyan ka ng pera. Hindi lahat meron nun. Ay, hindi mo kayo. Ayun na mo yung ano yun.
cellphone niya. Meron kang message sa ano mo, sa mami mo tsaka sa lola mo. So, ganda dito na lang. Harapan. Sobrang salamat po sa inyo dalawa. Kasi po, lagi po kayo nandun para sa akin. Tapos, kapag pressure po ako, tapos nabubuli po ako, kayo po yung sumasantal po sa akin. Tapos po, nagsasabi po sa ibang tao na parang pinapaliwanag niyo po sa kanila po kung bakit po ako ganito ngayon. Tapos thank you po kasi lagi po kayo makakampi sa mga araw po na hindi po ako okay or Kaya nakakatuwa and nakaka-proud na may ganito. Salamat sa pag-share ng story mo, sa pagpapahirap po sa amin sa anak ninyo, na mapapasyon po namin, at saka na-feature po namin yung story niya. And sana, I hope really one day, hindi mo na kailanganin. Actually, this nice episode kasi makakatulong to sa kakaroon ng edukasyon ng mga tao tungkol sa ganitong sitwasyon. Nasakit. And I really hope this one way and one day na ikaw ay hindi mo na kailangan mag-explain. Kasi ako, dumating ako sa punto, normal yan, bata ka pa. Nasaktan ka sa mga salita, kaibigan, kapitbahay. Pero darating yung panahon na wala kayong pake. Wala na akong pake. Papunta ka doon at madadaanan mo yun. Tulad na mag-usapan natin, tama. Lagi ka lang magdadasal. Palagi mo pakikinggan yung mga mas nakakatanda sa'yo. Minsan mahirap kayong pakinggan kasi iba din kabataan ngayon sa panahon namin. Hindi na naman pwedeng gamitin sa inyo yung nung bata kami, kung paano kami lumaki. Kasi iba na yung panahon ngayon. At naniniwala ako na yung love sa sarili, doon nagsisimula ako. Alam ko, tanggap mo na yung sarili mo kasi para gumayag ka na ma-feature mo tong life mo. Sobrang thankful talaga. So, salamat po talaga sa inyo. Salamat sa inyo. And I hope, again, one day, hindi mo na kailangan mag-explain kung ibubuli ka man nila, wala ka na pakialam. Ito yung first step mo sa journey mo. So, ayun, meron tayong handog para sa ano, diba sa estudyante ka? Oo, sakto to. Meron to, Dahil balita ko ikaw daw nag-aaral na mabuti, meron ka ba yung... Gusto ko po mag-thank you sa Mervin's Cellphone Repair. Grabe, maraming salamat po sa pagbigay ng discount. At yan na po ang kakulab ko dahil mamimigay po kami ng mga tablet sa mga estudyante na nag-aaral ng mabuti. Kung gusto nyo rin po na bumili ng mas mura at talagang sigurado kayo na quality ang mga gadgets po nila, again to po ang page nila, pwede nyo po silang i-follow at i-message. Hindi lang buhok ang naibahagi sa storya ni Rhea, kundi pangunawa, tapang, malasakit, at saka yung muling pagtuklas niya sa totoong salitang kagandahan. At yung pagtuklas niya sa salitang ganda. Kasi kahit bata din pala, in every smile nila sa likod nun, may sakit, may pain, na hindi natin nakikita kasi jolly sila, yung mga bata pa sila. Wala namang problema yan, mga bata pa yan eh. Tapos minsan pala, kahit simpleng bagay lang na ibigay mo sa isang tao, basta bibigyan mo siya ng pagmamahal, dun magsisimula na bumalik yung tiwala sa sarili niya. At yun ang tunay na crown and glory ng isang babae. Paalala lang, ang tunay na kagandahan, hindi lang po yan sa panlabas, kundi sa puso din natin. Okay, para ko siyang calling. Tulungan ng ibang tao, tulungan ng sarili kong anak, ang sarili kong pamilya, tulungan ng partner ko, tulungan yung ibang tao. At syempre, ang pinaka-importante sa lahat, ang tulungan ko ang sarili ko. Sobrang blessed ko kasi ginagawa din akong blessed ni Lord para maging blessed din yung ibang tao. Gets niyo ba ako? Ganun yung pakiramdam ko. Iba yung feeling hindi ko ma-explain. It's like I found my purpose in life. Ito pala yun. Next Saturday. Ayun yung cable kayo. Tinakbo yung gamit ko. My God, Papi,